ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga pinalangga kong IDOQers, mga minamahal kong IDOQers. We're here sa Barangay Mandili sa Davao de Oro kay musabay kita sa grupong Bangon Davao de Oro para sa ilahang relief operations dito mismo sa Barangay Teresa, usa ka barangay sa Mako, Davao de Oro nga na-isolate tungod sa nahitabo nga kining landslide sa Barangay Masara. So kung atong tan-awon karon, mauni nga mga sakyanan ang gisakyan karon sa mga relief goods nga ilahang pagadalhon sa Barangay Teresa. And because isolated ang kining Barangay Teresa, kinahanglan ay airlift ang mga relief goods padulong dito. So sa akong background karon, by this very moment, at this very hour, madungog na namo ang chopper para sakyan ni ining mga relief goods. Musakay sabta ni ana para i-witness pod nato ang relief operation, ingon man ang kahimtang sa atong mga kaigsuunan nga na-trap dito sa Barangay Teresa. So atong makita sa ato ang screen ang kining chopper nga naga-approach na karon dinhi sa Andili Elementary School. And then we don't know yet kung asa nga chopper may magasakay, pero basically nianang duha ka chopper diha kami magsakay, ang team sa IDOQ along with my cameraman nga si Carl Fandinho. Naasa akong palibot ang naghatod sa amo ang lakaw karon, ang kining Bangon Davao de Oro and the rest of the barangay captains. So here it is already, IDOQers, ang chopper nga mag-airlift kanamo padulong sa Barangay Teresa, Mako, Davao de Oro. Okay, IDOQers, samtang nagsakay kita sa chopper sa atong Philippine Air Force, na-excite kita nga kini nga mga gamit o kini nga mga relief goods mahatod na gayud sa mga kaigsuunan nato sa Barangay Teresa. And nasubo lang mi gamay tungod kay samtang nagtuyok-tuyok ang chopper, nagpaabot sa ikaduha nga chopper nga mosaka bit-bit usab ang lain pang relief goods. Dunay usa ka sako nga puno pod og kining food packs nga nahulog, no, diha pa lang mi sa may Andili banda. So sad to say nahitabo ka na, pero dili naman nato to mabalik, no, kay lagi importante pod ang safety sa team samtang nagsakay kami sa chopper. Kay to tell you honestly, samtang nagsakay kami ng ining chopper, wala mi nakalingkod og tarong kay gipilo gyud ang bangko kay para maplastar ang mga sako-sako nga mga relief goods. Mao nang imbis kay gikinahanglan man gyud nato nga i-cover usab kini nga mga panghitabo, no, kay kini mga positibong lakang man sa pipila ka tawo nga nasa gobyerno ug mga taong pribado nga kinahanglan magtinabangay sila para dalhon ang maong mga pagkaon dito sa mga biktima, mga na-trap nga mga residente sa kining Barangay Teresa. Una nga we have to be not comfortable samtang nagsakay kami ni ining nga chopper. And naa ang excitement samtang nagsakay sa chopper kay kumbaga ginahuna-huna na namo unsa ka ang bation, no, sa mga tao nga makadawat niini. And then samtang nagsakay kami, nag-isip na pod mi kung unsa bagyod ka layo ang ilahang lugar o unsay dagway sa Barangay Teresa. Kay lagi sigihan lang nako nagmadunggan
kung asa unsay dagway aning Teresa. Sige lang ko siya madunggan sa mga pipila ka mga reports, and then kung makahimo kong coverage kani ato sa Davao de Oro, I can always hear the barangay kining Teresa. Unya karon naa ang excitement kung unsa kay gyud ang dagway niining barangay Teresa. Naay kabala ka gamay katong panahon nga kining pagbiyahe namo kay kumbaga approaching sa bukid, medyo nakakita nako og nakakita nako atong niining mga panganod. Unya na magud mi experience kaniadto nga katong naami sa barangay Manurigaw, specifically sa Sitio Danawan or Sitio Sangay dito sa kining Manurigaw, New Bataan, Davao de Oro gihapon nga pagpauli namo nagsugat mi sa gabon. Unya kining puti ra gyud ang imong makita. So that was my feeling. Basin musirado ang bukid, unya dili madayon kay kana bang lagi na pati sa panahon nga challenging kaayo nga pwedeng muhagit ang panahon, muulan, unya ning aksyon og baga ang ang panganod. But we are very happy that we kana bang pagkakita na namo nga nanang Apex, ragduol na gyud mi. So malahos ra gyud ay kining relief goods. So we're very happy nga pagkakita na namo sa helipad kung kini bang okay na gyud ni mahatod na gyud ning mga relief goods sa mga igsuon nato sa Teresa niining lungsod sa Mako, Davao de Oro. And upon landing, grabe ang excitement sa mga misugat nga mga sundalo. Grabe ang ilahang kinibang kalipay nga matunol na gyud ni kay lagi ang uban sa mga residente sa kasagaran gyud sa mga residente sa Barangay Teresa. Grabe na ang gutom nga ilahang nasinati, ilabi na sa ilahang mga kabataan. So nisugat ning mga sundalo, tapos na po ang mga residente ning baba ni sila gikan sa ilahang barangay para sugaton kini nga mga relief goods aron bitbiton didto sa ilahang barangay. Mao na nga nindot kaayo ang kasinatian niya kanang nilanding ka kanay nagpaabot sa dugay nang gipaabot nga makadugang sa mga niabot sab nga mga relief goods dinha sa Barangay Teresa residents. So dalaygon ang Ginoo kay kining ning lapag yun ang kining chopper sa atong Philippine Air Force. So nakalanding na ta dinhi mga IDQers sa landing zone ng Apex Mining, and na settle na din yung mga ibang mga food packs, mga relief goods. And here we have the Barangay Captain of Barangay Teresa, si Barangay Captain Beverly Casigloman. Kap, before nato hisgutan ang inyong pagpasalamat sa mga relief goods nga niabot, unsa ang kahintang by this very moment nga nag-istoryahan na ita sa mga residente sa Barangay Teresa? Ang kuan sir, may buntag di tanan ang Barangay Teresa, na mga trabahante or na dili trabahante nya sa pagkakaroon sir murag pait jud mi kay ang dalan namo dito sa kuan sa Apex di gid madaanan. So pila ka simanang ulan sir, nagantos mi nga wa mi kababa kay di man may pa babaon pa agion sa Apex kay para laging safety. So karon abot na pod ang landslide sa Masara sa Apex, wala na pod may kababa. Mao nga kasagaran nag kuan sa FB nga patabangan gud ang Barangay Teresa ug ang Barangay New Barili kay na-trap mi, wala mi kaagi. Mao na karon nga pasalamat mi nga daghay ni tabang sa amoa ang number 1 ang Apex DSWD, labi na kay Sir Sahid. Salamat sa inyong pagsuporta sa amoa nga nadawat gyud namo ang inyong kabuutan sa Barangay Teresa. Okay. Nga nadawat namo ang inyong suporta labi na sa mga trabahante na Sir Sahid. Pasalamat mi. Okay. Pasalamat mi nga naa. Pasalamat ang number 1 gid pasalamatan namo pod ang DSWD. Diyon sila nag-support og Apex. Okay.
Sige. Daghang salamat sir Mm-mm. sa inyong pag-suporta kanamo. Okay. Kap, pila man day ka residente ang kinibang naa didto sa Teresa? Ang residente diha sir sa pagkakaron gi run off na nako ang pagbalanse apil na ang mga kaning mo nabakwit sir. 780 gyud. 780. 7. Kay maapuran na gyud na tanan 780 ka families. Alright. Oo. Sa 780, na kay nasulti ka ganiha nga ang barangay New Barili na trap sad sila. Natrap sa sila. Wapod ko kabalo sir og pila ang member sa New Barili. Si Cap Omega ang nakabaluan na. Wa ko kabaluan na. Okay. Sige, hisgutan nato ang dinhi sa inyohang bahin. 780. Nagpasalamat na ka sa DSWD ug sa Apex Mining. So buot pasabot ang DSWD nagpadala na og hinabang. Oo. Pero katuning sa ulan. Sa ulan ang DSWD. Nya kaning sa Apex nagpadala sila kano sa Gahapon. So gahapon that is February 9. No? 9. Okay, 10 man ta karon. 10 karon. Alright. Ang Apex pila ang ilang gipadala? 780 gihapon sir. 780. Karon ngano man di ay ang di ba na may mga tindahan gyud dito sa Barangay Teresa. Unsa man nahurot na ang tanang tinda? Kuan sir kanang nahurot na sir pero napa sila gi saving sir ilahan na to wala na nagibaligya. So ang katong nga nag-iyag tindahan, dili na sila mo baligya kay para na sila ang pamilya. Para na silang pamilya kay di naman sila kababa. All right. So paunsa na paabot ang inyong panawagan sa katawhan nga kinahanglan hatdan gyud mo og hinabang dinhi? Nagtawag ko sir kay ang mga tao man god ako na ang ilang Dumbol. ako na ilang gidumbol kay ako man daw ilang inahan. So ako na ning kamot ko sir nga nagoy moabot sa mga relief goods. Mga nagpasalamat pud sila. Labi na karon nga nanapoy niabot. Pasalamat pud na sila. Okay. Actually, IDOCUers, kining sa among paghisgot-hisgot pag-abot pa lamang namo dinhi sa landing zone sa Apex Mining Corporation. Dili daw maagian pod og sakyanan ang kining padulong sa Barangay Teresa. Therefore, ang kining mga hinabang, kining mga relief goods karon dinhi, magpabilin ra ni dinhi unya bitbiton sa imo mga tao. Oo, bitbiton sa mga tao kay nanawagan man kog bayanihan para sa ilaha. Okay. So by this very moment nga nagistoryahan na ni Kapitan, we sa among team dili pod mi makauban sa ilaha kay basin limited lang ang chopper nga kinibang mustay kay basig magsirado ang mga panganod so dili na mi makagawas maunang as much as we would like to muuban sa inyo padulong sa inyong barangay para makita pud namo ang kahintang ninyo didto ug mahinabi pud nato ang mga katawan. But anyway, kauban man pud nimo ang mga mohakot, no? Oo, kauban ako. Okay. So kining unsa inyong mga pag-ampo pagyon nga kaning katalagman nga nahitabo sa inyong palibot? Nag-ampo gid mi sir nga muundang ang ulan, muundang ang mga landslide kay para ang tao makatrabaho na, makapanginabuhi na og tama. Makapanghunahuna na pud og tama, dili na mabalaka. O muundang na ang mga trahedya. Okay. Sige, salamat kaayo Kap, no? Unta mahimong matubag sa ato ang labang makagagahom ang inyong mga panghinaot ug mga pag-ampo diha sa iyaha nga kinibang of course unta madalanan na mo mapaspasan nga madalanan na para makanaog ng uban makapanarbaho sa kung asa sila pwede mo adto unya kining libre na mo nga makagawas-gawas para makapalit sa inyong mga pagpanginahanglan nga dili lang tong magsigig hatod kay murag basin mahurot ang resources no sa gobyerno ug sa mga tao. Mao gani sir nga mag-ampo gid mi sir nga muundang na ning kuan mga trahedya kay para makapanginabuhi na pud mi sa gawas para sa narbaho sa gawas makagawas na sila dili na mawili sa ilang mga pamilya kay kasagaran karon sir nadarbaho man sa gawas ang wala ka trabaho sa company. Okay. Oo. Sige, daghang salamat Kapitan Beverly Kasigloman, ang barangay captain sa Barangay Teresa, Mako, Davao de Oro. Salamat po sir sa inyong pagtabang sa amoa.
Kasama po namin kanina mga IDQers sa biyahe sakay ang chopper ng Philippine Air Force ay walang iba kung hindi si Barangay Captain Marlon Tinanak ng Barangay Panibasan of Mako, Davao de Oro. And nakita nato nga medyo busy siya. Sa mga naminaw sa radyo, medyo busy karon si Barangay Captain Marlon Tinanak sa paghatag pag-explain regarding aning papel atong duolon kung unsa ning papel nga ilahang gi-explain. Mali ilang chat ani. So Kap, unsay gikabisihan nimo karon nga nag-explain kanining papel? Sir, based on the record sir, mo ning mga gichat sa moa sa Barangay Teresa nga mga ginikanan nga sa Facebook nagpadayag sila nga nanginanglan sila gatas para sa ilang mga anak from 0 months o napagay 2 weeks diri sir Oo. to 2 years old above. Okay. So wala sila mga gatas sir mo nang kinanglan yun nila ang tabang kung unsa may mapadala para sa gatas sila mga anak. So for the meantime gi-explain ako kay kapitan nga kinanglan yun mapaabot ni ug namang galing mga kulang at least malista na to ma-confirm pod nga naabag yun ni sila sa site para dili pod masayang atong effort sa pagdala sa mga maong gatas. Okay. Unya at the same time mapunan po ng problema sa mga ginikanan nga nang gatas Okay. para sila mga bata pod. All right, mga pila ka bata ang nalista ninyo? For the meantime, ang napasa sa mga sir is only 56 kabata pero sa ilang record sa Barangay Teresa is around 74 gyud kabata. 74. So nanginahanglan sila ani. Unsa man na experience ninyo regarding aning nagdede nga katong ingon ka nga naay nagdede o kanang Yes sir, ang kuan man ko nila sir, nautdan og gatas, i-mix na lang nila tong lagot mon para madede po sa bata, mixan og gatas para makatipid-tipid sila. unsa nga mga gatas ang inyong gi-prepare? Sa karon sir, ang ilang request is Bona, Lactum, Nido, Nestogen, Bear Brand. Mo ni karon mga essentials nga ilang kinanan sir. Nasa mga unom ka klase nga gatas. For the meantime, ang kinanglan nila para sa ilang mga anak. Okay. Nakasalamat ka. Sige sir, salamat. Okay, moto si Kapitan Marlon Tinanak sa Barangay Panibasan, Mako, Davao de Oro. Niabot na pod ang ikatulong hugna sa chopper nga naghatod sa relief goods dinhi sa landing zone area sa Apex Mining. So aron mamahimong produktibo ang among pag-adto, ang among pag-anhi di ay dinhi sa kining Apex Mining unya dinhi sa Masara sa Mako, Davao de Oro. Samtang nagakaabot ang kining mga relief goods sakay sa chopper kay kapila man gud nagbalik-balik ning chopper. So para mas mamahimong produktibo kami kay taud-taud pa man gyud ni mahitabo nga mahuman ang kaning paghakot sa 200 plus ka mga sako no nga sulod ang mga relief goods. Mibiya usa kami ni ining helipad. Unya ning adto kami dito sa ground zero kay para makahimo pa usab kami og laing episode para niining ato positibong kwentuhan. Unya, nagdugay mi dito na pod mi nakapaniudto sa kining ground zero. Nagpasalamat ta sa ato ang kasundaluhan o sa mga tao nga naghatod ni ining pagkaon nga sustained nga food packs para sa mga nagtrabaho dito, and pag naaday mo bisita unya naka-attendance ay mo bisita, whether media or taga LGU Mako, LGU de Oro, maapil sila sa pagkaon. So we're very thankful and we're very glad nga bisan og kana bang dili siya announced nga pag-adto pero naka-preparar gihapon og paniudto. So mao nang nagdugay may gamay, and then we created a positibong kwentuhan for our soldiers. But we will be telling you that story sa sunod pa nato nga mga episode. Dili usa nako na hisgutan karon kay ang atong hisgutan karon is all about the relief operations of Bangon, Davao de Oro. Now fast forward ta. Pagbalik namo karon dito sa helipad kay murag na monitor namo sa signal sa 25th Infantry Battalion na nato sa mga
ikaunom no nga balik sa duha ka chopper sa Philippine Air Force. So kinahanglan nami mo balik sa helipad. Apan arrival sa helipad, nakita na namo ang daghang mga kining residente. Di ay wala nagibit-bit sa pipila ka mga kalalakinhan ang mga sako-sakong mga relief goods. Gitugot na lamang, giimbitahan na lamang, or gi-encourage na tong mga residente nga mukanaog na lamang sa helipad sa Apex Mining Corporation para dito na i-distribute. Well, tama raman pod kay para dili na pod kay tantong mabugatan kining mga kalalakinhan nga mobalik pa sa Teresa unya iapod-apod raman di iPod sa mga residente. So ang gihimo karon nagtapok na ning mga beneficiaries nga taga Barangay Teresa unya giapod na ni pag-abot na mo nag-apod-apod na sila pila na kabuo ka nakadawat unya kinibang nalipay mi nga naglantaw nga hasta kanabang nalipay sad sila sa ilahang mga nadawat nakita unya mauni nga arang-arang rapod nga dili na pod kay tantong mabugatan ang kapitan because she was advised to distribute the relief goods while the relief goods are just kinibang freshly delivered dinhi sa helipad sa Apex Mining Corporation. So daghang salamat kaayo sa helipad sa Apex Mining kay naplasta rapod ang kahimtang sa mga residente sa Teresa and then na-distribute sa ilaha og tarong. And ang nakaganahan po nako sa ilang distribution kay kada purok na ay mga nakaandam nga mga listahan. And tungod niini doon na tayo mga gipang interview ng mga residente nga nakadawat sa hinabang gikan sa Bangon, Davao de Oro. So mga IDOQers, dahil nga hindi po makakarating ang sasakyan doon sa Teresa and ang ginawa ng kapitan, ginawa ng kanyang government is pinababa na lang ang mga residente na tatanggap nitong mga ayudang ito mula sa Bangon Davao de Oro na grupo. And ito mag-unsa ka mo? Magtiayon, sumaay magtiayon din hinga ato ang hinabion human sila makadawat sa gasa gikan sa Bangon Davao de Oro. So kuya, unsa itong pangalan? Junior Mangaw. Ha? Junior Mangaw. Junior Maangaw. Unsay masulti nato karon nga naay niabot nga ayuda? Daghang salamat sir kay nakakuan ang mga sa Teresa nakahatag og rasyon kay tungod sa kapait sa Teresa karon mga lockdown ang mga tao diri. Pati ako namo ko sa LGU sir, mako. Nagtrabaho ka sa LGU Mako? Oo, sir. Tapos Natanggong ko sir. Natanggong ko diri. natanggong ka din Okay. So unsa ang mga nadawat ninyo? Wala na sir, mga bugas sir, mga nilata. Nako sa LGU sir, mako. Oo niya. Nakapananghid na ka kang mayor. Wala pa ko naibalo na sa mayor sir nga na ako diri na tanggong ko diri sir. Dalo na mga kauban ako, natanggong ko diri kay itong paglandslide. Nag-duty atong Martes. At pagka Miyerkules na tanggong ko diri. Okay. Nahutdan ba mo og bugas sa inyong balay? Dan sir ay. So unsa inyong gikaon? Karlang na sir, baod to. Ang bugas mabuntag. Pagkaod to, karlang, pagkahapon, kano na po. Walay mga sudan, mga tao. Walay sudan. Wala. So unsa lanlanon ang kano? O lulong, gulay-gulay sir. At least nay gulay. Oo. Nay asin. Napod sir. Napod. Wala mahutlig asin. Wala mo sir. Sa bagay dugay man mahurot ang asin kay di man na malungag. Sir. Wala mo ang asin kay nga pa may naka-stack mga asin. Walang mga pagkaon sa mga pamilya. Walang kulang yun. Dili. Ang ako tayo ipabot sa mga kan nga hinaton ta nga permanente lang ini nga matagaan og mga ayuda ang mga atong residente diri kay tungod sa kapait sa mga tao ron diri. Okay, mga pila ka adlaw ni masakto. Umot lang nga sir, di matag na sir. Pero ikapila na ni nga ayuda ni abot sa inyo. Sukad ang landslide.
Kapila Katulon ano? Landslide man. Gapon, sir. Ang katong gahapon, Karon. Ah, Katulon karon. ikatulo karon. Oo. Pero katong primero, katutong nagsigig ulan. Oo, sige gulan. Yang ikaduha, kining, DSWD, sir. unsa to? Katong sa DSWD. Sa DSWD, Nya gahapon na usban. sa Apex. Okay. So, salamat kaayo no nga kana bang nakadawat mo ani nya makalahos-lahos ni. Nakakuha ba na naigihatag sa gobernador nga pang ayuda diri sir kay tungos kawadon. Tungos kawadon sa mga tao diri. Kami diri nga kan mutabang mubaba pa mo kuno sir kay para mo report ko sa mako karon. Okay. Daghang salamat kay nimo yan no sa imong paghatag sa Salamat hinabi. kayo sir. Daghang sama sa inyong ayuda sir. Okay. Mga ayuda. Sige diri na punta sa pipila ka mga nakadawat pod og kining ayuda no. Manago naman ni sila. Magduol ta. Igsuon mangutana ko sa imuha nakadawat na ka og hinabang. Humana. So unsay masulti nimo aning atong hinabang gikan sa Bangon Davao de Oro? Daghang salamat po sir. Mm. Sa ano namin makaon ginagmay. Ngano man wala nay makaon sa Teresa? Apiki mo pong biyahean sir. Layo kaya mo agyanan sa pikas. Pero unsay trabaho nimo? Kuan sir kanang mamulawan ay. Mamulawanay ka karon naundang ang pagpamulawan. Undang po sir, delikado man. Maupod so kung naundang man walay makaon para sa pamilya. Apiki gid sir, apiki. Apike pero katong walay mga ayuda unsay gikaon karon didto? Murag naaman di tanan sir, anhi man tanan. Pero dili katong wala pay ayuda unsay gikaon ninyo didto kung wala pa niniabot? Ako mo bunahot di ka ito sir. Na may ginagmay. Pero hapit na mahurot. Hapit na mahurot. Horot na sir. Hurot na. So Dako din katabang sir. okay sa tong pangalan igsuon? Dundon. Dondon. Pilios. Ha? Pilios. Taga Barangay Teresa. Okay, daghang salamat at least luwas unya nakadawat na mo sa hinabang. Sige, thank you. Tapos mga idol viewers na apay pag-abot sa chopper immediately ang atoang mga hinabang gidistribute dayon sa atoang mga beneficiaries nga taga Barangay Teresa. So this time mangutana na punta sa mga nakadawat no. Medyo saba pa syempre kay ang distribution is naka perpurok no. Okay. So ginapasiguro gyud niya ang mga pamilya nga nakadawat nakapirma gyud sila sa ilahang nadawat to make sure that every family nga nagpuyo sa Teresa makadawat gyud sa hinabang. Igsuon ginaunsa nato pag-distribute ang mga hinabang. Sulat na mo daan ang pangalan sir tapos humagsulat among gipatendan sila. Okay. Kini nga mga pangalan per purok ne. O by Porok. Porok 3 so mil ni siya. Purok 3 so mil mo ha. Pila ka pamilya ni? Kuan 100. 100. So pila ka purok mo sa Teresa? Kuan tanan-tanan jud. Wala ko kakuan. Purok. Mga pila ka Kuha purok? lang porok. No, mga pila Porok ka 7. So pito ka purok. Oh, pito ka Okay, porok. sa imuha pila to? 100. Dagan-dagan po. Lagi sir. Unya masakto ra ni. Sakto ra sir. Okay raman. Sobra pa. Sobra pa. Oh, wow. Pero nakita na ko wala pay napay Wala uban. pa wala kakuha sir. Na mubahada pa man sila. Layo ba ila ha? Layo kay sir. So, unsa ka purok chairman? Kuan BHW. BHW. BHW sa Porok 3. Okay. So unsay masulti nimo nga sa inyong purok mahatagan gyud tanan? Lipay kayo mi. Ug daghang salamat sa nag-donate. Oh. Kato lang. Salamat po. Okay, but did you pray? Nag-ampo ba mo nga unta makalahos gyud ang ayuda diri sa inyong lugar? Sobra. Sobra kayo sir niya. Sige gani mo kuan kay nahutdan mi konsumo. Subuot pa sabot daghang mga pila ka adlaw na nagreklamo na ang mga miyembro. Gikan pa atong kuan sir. Naglandslide among dalan dira sa Wagas. Unya na happy na mi kay magian na unta. Unya
sa diyang na landslide na po sa Masara, dito na po nakuha na mo ang dughan. Pero despite sa mga nahitabo diri, sige yun mig ampo. Please. Ganong kahilapon man ta? Lipay. Okay. Ang pangalan nato? Mary Jane Ranchero. Hilak ni sa Kalipay. Sir. Nga wala na pasagdan. Nga wala na pasagdan sa gobyerno Oo, sa gobyerno. Yes. Most especially sa Ginoo. Yes, sir. Minyo na ta? Minyo, sir. Pila imong anak? Isa. Daghang salamat kaayo no sa pakikinabi o God bless you. Salamat, sir. All right, sige. Kaganiha IDOCuers, nakaabot kita sa site. Nakaabot kita dito sa helipad sa Apex Mining Corporation, and then naa dito ang mga tao, nakita nato sila nga nagdawat sa relief goods nga gihatag sa grupong Bangon Davao de Oro. And niadto pud ni siya dito sa site mismo, gitanaw pud niya ang ground zero, and then nakighimamat pud siya sa mga residente ang nga nakadawat sa ilahang hinabang. Ning sakay gyud siya og chopper, nakig risgo sa iyahang kinabuhi para makita niya ang kahintang sa iyang mga ginsakupan. One of the people behind Bangon Davao de Oro, walay lain kundi si Mako Councilor Madi Carl Sahid. Sir, welcome to the program Positibong Kwentuhan with John Paul Sr. Nganong Bangon Davao de Oro? Bangon Davao de Oro, sir, kay gikan sa katong wala pa ning landslide niagi gyud tag almost pila ka semana sa baha. So wala pa gani nakabangon na tong tao sa rahedya sa baha. Nanapod ning landslide. So mao na mo ang kuan nga kanang tinabangay para magkausa para sa Pagbangon sa Davao de Davao Oro. de Oro. So, unsa gihimo ninyo, sir, para makatabang mo sa pagpabangon sa tibuok Davao de Oro? First, ang gibuhat namo, pagkahitabo jud by 7 p.m. at February 6, niabot man ta dayon sa Sa dool sa site. site. Kay na may signal that time dito, from time to time nagastorya ta sa barangay captain. Dito si Kapitan Tumalagan. So ginaingon pod niya nga ayaw mo pugos sulod tungod kay sige pa og landslide. Yes. Kanang napay mga ginagmay nga naga-landslide. So ana siya ayaw niyo pugsa kay ngit-ngit kaayo. So mo na to naghatag siya og advance information nga naa na tabunan, pero sila ang uban safety man na, so ningon sila nga ulaton na lang mohayag para masulod yan. Napo isa ka gingon nila nga na bara ang tubig mautong ang dito sa shorelines pati ang tagum medyo na apektuhan sila, na alarm sila kay naida ko nga volume nga tubig nga mobaba, pero by 9 p.m. tawag na pod balik si Kap nga normal na daw balik ang tubig. So medyo nawala ang kabalakan nato sa diri sa mga tao sa baba, no. Tapos pagka ugma ato nakita nato nga natay mga evacuees. So syempre kabalo man yung tadaan nga pag-evacuate nila wala sila kusina, wala sila una nga mga gamit. So ang grupo sa Bangon Davao de Oro, which is Vice Governor Tyron, Papagov, Kong Maricar, Tingog Party List, Speaker Romaldes, napod atong OVP, Maminday Sara, nagtinabangay yun mi diri, no? So napoy mga volunteers from District 1, Moncayo, Montevista, Compostela, Bataan. Okay. So nag-set dayon mi og community food kitchen to serve the evacuees hot meals. So paspasay dayon mi, no, himo mi og kuan. So ang himo namo, naghimo og kusina ang Vice Governor's Office, na ay mobile truck
food kitchen si Vice President Inday Sara, Yeah. na mobile kitchen si Speaker Romualdez under Tio Party List, na po'y gipahimo si Congressman Maricar sa nga congressional kitchen, Yes. na po'y Compostela kitchen, Moncayo kitchen. So daghang kitchens na. yes, we are composed of 7 kitchens Okay. that time. So very thankful kami sa support ta jud sa ato mga kaubanan nito din ilang diri sa Distrito 2. Ni tabok ni abot jud ang mga kauban nato from District 1 to extend their help. So mao to among una nga nakita nga mahatag dahil na itong ayuda sa mga tao. Mahatag tag blankets, tubig. So wala pa kayo may nagkuhan sa mga food packs nga sila magluto kay mao lagi na wala pa sila kalungagan. So niabot hantod karon I think 5 days na wala pa na nagapon na itong community kitchen. Okay. Napa. And then, tagaan na ito gibugato ng gihimo ninyong paghatod mismo sa pagkaon sa Teresa. We understand nga kining pila na kaadlaw ang tibuok ka gobyernohan kay siyempre busy pa sila, no? Wala ang Apex Mining pa lamang based sa ilang gisulti. After landslide, of course, there was the SWD nga naghatag na sa ilaha og hinabang katong panahon sa ulan-ulan. After landslide, Apex Mining Corporation gave them 780 food packs. And then, here comes, gitarget yun ninyo ang Teresa tungod na isolate sila. Kay dili sila basta-basta makanaog. Kay kung makanaog lagi daw, di naman makabalik. So, inyo hagyong misyonan ang kining Teresa para sa ilang makaon sa pila ka adlaw. Yes. Actually, naman ko yung mga individuals po. Napod tayo mga kaubanan dito sa mga barangay officials nga nag-update dito sa to ang unsa na ilang status dito sa ilang pagkaon. Naa sila kwarta pero wala sila mapalitan kay wala may maagian. Okay, nato isa ka tindahan, ingon pa si Kapitan dito, yun siya nga, napa may tindahan, sir, pero gireserba na sa tag-iya sa tindahan ang iyahang nabilin Baligya. para sa ilang pamilya. So, mo din na itabo dito sa naay kwarta pero Huwag wala na mapalitan. mapalitan. So, kagahapon nagtry ta nga ato na lang ipa-walk nagtawag na dito, nag-message ta sa ex-barangay captain o isa ka barangay kagawad nga magbaba sila sa barangay Mainit para sugaton na lang nila ang food packs. Unfortunately, dili pa man pasudlan ang boundary tungod kay sige pag-extract sa mga kuan. So ang gusto sa mahitabo sa ni Gov, kay kami ni Gov nagka-storya mo sad mi, ana siya sa ko ang ibilin na lang sa Nuevo ang food packs. Nya mo to anak ko nga dili naman good realistic kay layo na Nuevo nga naa naman diri nga ibalik pa didto. So ako kasabot ko nga katong dili ta kasulod didto tungod kay naga-extract palagi sila. So ako po ay advise ako si Gov. Nga ibilin na lang sa Elizalde. So ako si ko guna-una nagpa-signal na po ko, tawag ko sa mga tao dito. Siyempre as a local kuan po diri, official sa lungsod sa Mako, kung unsay ma-extend na ako nga effort nga maabot sa ilaha, himuon din na to. Yes. Tungod kay kabalota busy man sa ang provincial government. As much as gusto nila nga hapon tanan makuha nila ng trabaho, pero tanaw na to nga di man yun makaya niya kita tibol pa man nato nga mahatod jud mapangitahan pa nato lain pamaagi. So nag-decide ko nga dili ibilin. So karong adlaw kanang adlaw kagahapon nagtawag ta kay Kong Maricar with the help of Vice Governor Tyron. Nagtawag ta kang Ismincom
na manghiram ta og chopper. So nagpatabang na gid mo sa Armed Forces of the Philippines. Oo, kay para jud nga mahatod jud nato ang pagkaon dito Yes. sa sulod kay Yes. syempre sige ta pangita og patay pero ang mga tao dito nga buhi wala na ginakaon. So pangita ato yung pangitaan That's a good man. logic. Oo. Tama po. Kay mao to si Mingo na last recourse dito ng mga chopper para mahatod yun sa sulod. Yes. So kaluyan ta sa Ginoo karon gwapo ang panahon. Ipadadaan tag duha ka chopper, mao to nahatod yun nato ang ayuda sa barangay Teresa, but for barangay Barili, New Barili, nagbilin ta dito kabalo na pud ang ilang mga chairperson. Sa ato pa katong gidala dito, dili lang to for Barangay Teresa. Dili napoy para sa barangay New Barili. Pila Pero ka food packs tong gi-prepare for them? ang New Barili is almost 400. Almost. Mas gamay-gamay lang ni ilang. Oo. Ang Teresa is 700 plus. Okay. 700 plus. Ang Teresa is katong the other day, ang ingon sa mo is 500, almost 600 lang. Pero kaganina manggod nagkahimamat mi sa kapitana nila. Oo. Ana siya sa kuha nga 700 daw kapin. So ana ko sige hatag na to na. So mo tong di masad one time sa chopper. So murag ang each chopper murag kapito ni balik. Each chopper. Okay. This is a very sir ha. I mean dako kay nga investment sa gobyerno, especially sa armed forces. Sa gasolina, sa kuan dako jud pero syempre atong naon pud atong katawhan dito sa sulod Yeah. Yeah. pila ka pamilya Mm. nga wala na ginakaon sa pila ka adlaw. Okay. So kita nga makapangita jud og pamagi, pangitaan jud nato tanan ng pamagi nga mahimo jud nato, masulod jud nato. Okay. Na-interview na ko sila, councilor, ang pipila sa mga nakadawan, especially residents from Teresa. And naiusa ka purok leader dito. Naiisa ka dito. Naiisa ka driver nga regular sa munisipyo sa Mako. Medyo touching ang iyahang statement tungod kay syempre nagpasalamat siya nga gisabot nga wa siya ka adtong trabaho ang para lang pod malahutay ang ilahang pagkaon niya nahabilin gi labo-labo dribble nilag maayo ang ilahang bugas naibugas magkarlang bugas karlang unya magulay-gulay na lang tungod kay wala na ilaing pangsudan. Oo. And then naay usa ka purok leader dito sa Purok 3 sawmill na interview na ko siya naa siya tears of joy nga nahitabo kaganiha tungod kay gawas nga nakumpleto ang gihatag para sa ilang mga residente sobra pagani daw. Oo. Now hearing these testimonies of your constituents in Teresa wala ka na sayop mahatod yun ang kining relief goods dito sa ilahang tugkaran. Dili magmahay ang gobyerno sa ilang gasto sa gasolina kay naabot din sa katawhan ang Precisely. para sa ilang. Precisely. So actually dili lang pagkaon ang atong gihatod dito sa Niel, natay gihatod dito nga mga gatas Yeah, tama. for the bata. Mm. Effort yun ni Vice Gov dayon iya itong gatas gihatag. Gabi nagstorya pa may nga napa siya sa grocery. Matungingon ako sa si Gov Tyron jud na si Vice Gov jud ang naggroceryan ng gatas. Nakabutang gito pangalan dito 15 ragan. Siya mismo nag-grocery. Siya mismo naggrocery. Katong kaganina apo niya kagawad to siya sa barangay Teresa. Dili na mo to aliado. Pero yung apo gipadadaan jud og gatas ni Vice Gov. Okay. So, in ani nga mga panahon, walay aliado, walay kalaban. Mao na dapat buhaton sa inani nga panahon, no? I-set aside yun nato atong political kuan diya kay naman ta sa emergency gud karon. So, kung pwede gani magsurya mga officials kung kuan para di madoble. Ubuingon ba sila kami magpakaon, sila magkuhan, kami magkuhan, sila magpakaon. Kung ka lang dapat buhaton nato. Sao na to pagtabang atong tao nga di sila maglisod. Thank you very much. Salamat sa imuhang
idea sa imong hunahuna, and gusto na ko hatagan og emphasis tong sa gatas kay I was very glad na nakita na ko si Kapitan Marlon kagani nga nagsigig explain. Nga naka-specify good nga na ay uban kay pwede ra bear brand tanan pwede Nestogen tanan. Pero naka-brand siya. Naka-brand. Kay base sa request sa mga ginikanan, mga inahan niya, kining bataan dili pwede bear brand. Nestogen lang iya. Yan siya. So, gihatagan o kana bang value ninyo ang unsa gyud tong gikinahanglan sa tao? Kay ang ato man kung realistic mo gud ato Okay. Kung magpadala tag bear brand nga matago lang gihapon nga dili magamit, ngano ato mamaliton. Basig ang papa pa ang timpla. So mao nang dili hearsay nga nanginahanglan sila. Okay. Ngano nakakuha man tag sakto nga unsa ilang kinahanglan. So dili siya hearsay nga nanginahanglan ang tao. So it's a fact. Fact kay nami contact sa sulod every time o sa mga ilang movement nami contact nga mo na yung mga nahitabo sa ilaha. Okay. So kabalo mi og unsa among dalaon pag-adto dito. So nakita nimo nalipay ka. Abi mi wala na sayang ang effort sa NATO, wala na sayang ang kwarta sa gobyerno. Naabot jud sa katawhan bisa pag unsa kalisod sa dalan bisa kung sa giagian. So sir, should there be a chance that your constituents might watch and listen this interview sa programa nako, unsay gusto nimong ihatag nga mensahe sa ila? Go ahead. Well, sa mga taga Barangay Teresa or sa tanan na lang jud nga affected aning situation, dili mi mundang no sa team sa bangon Davao de Oro. Dili yun mi mundang og pangita og resources. No di man nato na kaya nga kita lang. So mutap kita sa ato mga national government nga mga partners pod nato. So tanaw nako with the help of the local official magkausa tabangan nato ma-resolve na tong problema sa Davao de Oro. Diri sa mo sa lungsod Sumaco. And with that, sir, thank you very much. Salamat sa imong pagtagad sa mga katawhan. Dili man ko taga Davao de Oro, but I feel the sincerity and I feel the joy of the people nga nakadawat sa inyo ang pangtabok nga pagkaon sa ilahang pila ka adlaw nga pagkaon. We declare blessing sa imong leadership. We declare the outpouring of wisdom and knowledge sa imong pagdumala, pagpanday og balaod sa konseho, and may you always find God's glory and magpabilin ka sa kabubuton sa Ginoo sa pagdumala sa imong pagkakonsihal sa Mako, Davao de Oro. Thank you very much. Thank you, sir. God bless you. Thank you. Idol viewers, wala gyud mi nagdahom nga niining mga orasa makaabot kami sa area sa Ground Zero, makaabot kami sa area sa Apex Mining Corporation aron mag-cover sa relief operation sa grupong Bangon Davao de Oro. Mao nang it is an honor sa amo ang team sa IDOQ to have covered the relief operation of Bangon Davao de Oro to the residents of Barangay Teresa and Barangay New Barili. Usa ka maayong kahimtang para kanamo, maayong kasinatian nga nakita namo ang pagtabang sa mga opisyal sa gobyerno ug ang pagdawat sa tabang sa mga nanginahanglan niini. Busa salamat gyud kaayo no nga taliwala sa katalagman. After sa katalagman nakita gihapon natong tanan ang pagtinabangay natong mga Pilipino. Ang pagpadaplin sa mga kolor, ang pagpadaplin sa mga kasakit ug ang pag-embrace sa pagpanaghiusa aron mamahimong matabok ang kagutom sa atong mga residente sa Barangay Teresa ug sa New Barili. Idol viewers, dili lalim ang gihimo nga pagtabok-tabok sa atong mga piloto sa Philippine Air Force. Ako man nga nagsakay
nakabati gyud ug kana bang kabalaka para kanila kay hangtod ning mga panahona nagihapoy banta sa weather, nagihapoy threat sa atong panahon, pero ang atong mga igsuong piloto sa Philippine Air Force ilaha gihapong gibuhis ang ilahang kinabuhi aron magtabok-tabok gikan dinhi sa barangay Andili sa Davao de Oro, Mawab, hangtod nga moadto sila og helipad sa Apex Mining Corporation. Dili lalim ang ilang gipakita nga kabayanihan, but they sacrificed their lives. Henceforth, we thank you very much, our pilotos. Dili man mi kaila sa inyo ha, wala mi kahibalo kung unsa inyong mga apelyido. Pero salamat kaayo sa inyong pagtabok sa mga relief goods sa atong mga igsuon sa Barangay Teresa. Salamat nga inyo ming gipasakay sa helicopter sa gobyerno sa Pilipinas aron mahatod ang relief operations ug ma-cover ang maong paghatod sa relief operations. Daghang salamat. Kaninyong tanan ay IDOCUers, salamat sa inyong pagsubay, pagtanaw ni ining atong special coverage sa landslide 2024 sa Masara para sa atong positibong kwentuhan. Para kaninyo mga IDOCUers nga padayon nagasuporta apan wala pa nakasubscribe sa atong YouTube channel, please to subscribe sa atong YouTube channel IDOCU by John Paul Senior. Ingon man sa atong Facebook page nga IDOCU by John Paul Senior. If you have comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen. To God be the glory. Sa Ginoo ang himaya ug dungo. Mabuhay ang kayumangging Pilipino. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Senior. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Senior.